Um, well, everyone loves pork sinigang. Kahit ako paborito ko rin to, kaya I assume na paborito mo rin to. Mabilis na sagot nito ngunit hindi siya kumbinsido. Siguro gustong isipin ng puso niya na inalam nito ang mga paborito niya. Hindi nagtagal ay naluto na ang kanin at ang sinigang. Amoy pa lang ay hindi na siya makapaghintay na kumain. Nakaupo lang siya sa mesa at hinintay na maghain si Rafael. Ngunit umupo ito sa harapang mesa niya at hindi naghain. Luto na ba? Tanong niya kahit alam niyang luto na dahil pinatay na nito ang apoy. Yep, kaya maghain ka na dahil hindi ka prinsesa. Utos ito sa kanya sa tonong nagbibiro, ngunit hindi iyon biro para sa kanya. Naiinis siya sa sinabi nito. Halos nakangusong tumayo siya at naghain. Hindi na niya nakita ang ngiting sumilay sa labi ni Rafael. Naghain siya ng para sa sarili lang ngunit paglapag niya ng bowl na may lamang ulam ay kinuha agad iyon ni Rafael at inumpisang higupin ang sabaw gamit ang kutsara. Nabigla naman siya sa ginawa nito. Aba, akin yan. Magain ka nga ng siyo kung gusto mong kumain. Halos mag-abot ang kilay niya nang ipinagpatuloy pa rin ito ang paghigop ng sabaw at hindi siya pinansin. Parang gusto niya itong hampasin ng sandok sa inis. Ngunit tumalikod na lang siya at nagsandok ng sabaw sa bowl. Hindi na naman niya nakita ang mas malapad na ngiti ni Rafael. Tahimik silang dalawang kumain. Si Rafael ay sinigang lang ang kinain samantalang siya ay halos maubos na ang kaning niluto. Kinuha ng binata ang petri sa kaserola na itinabi niya at nilagay sa plato nito. Maya-maya ay sinandok iyon ng kutsara na ikinabigla niya dahil umaktong isusubo iyon sa kanya. Napaatras tuloy ang uli niya. Teka, no, ayoko niyan. Tanggi ng dalaga. Ayaw talaga niya ng gulay. For the baby. Kaya kainin mo na to. Please? Malumanay at may pagsuyo ang boses ng binata habang ang mga mata ay parang nagsusumamo. Ay, hindi mo ako madadaan sa ganyan, Rafael. No, no way. Hindi ko yan kayang lunukin. Matigas na tanggi niya. Please? Ayoko sabi. Matigas pa ring tanggi niya. Okay, kung hindi ka talaga madadala sa pakiusap, edi mamili ka na lang. May mangyayari yun o kakainin mo to. Gusto ko marinig yung matigas na no mo, babe. May nakakaloka na banta nito na nakangiti pa ng malawak. Aba, ang hirap mamili ah. Sa loob-loob niya, parang biglang gusto niyang tumanggi. Ngunit baka mas lalong mahibang siya kung may mangyari na ulit sa kanila. Para kasi itong paborito niyang pork sinigang. Simula ng tikman niya ay lagi na niyang hinahanap-hanap. Akin na nga yan, kainin ko na. Aniya at pinilit kinuha ang kutsara na parang ayaw naman itong bitawan. Sigurado ka bang kakain ka na ng gulay? Pwede ka nang tumanggi kung ayaw mo talaga. Pangungulit ni Rafael habang hinawakan ng mahigpit ang kutsara. Ang kulit nito. Sabing akin na yan at kakainin ko na. Aniyang pilit kinuha ang kutsara. Binigay naman ni Rafael ang kutsara na may lamang gulay at nilapit din ang platong may lamang gulay. Nakatitig lamang ito sa kanya habang siya ay pinipilit na kainin ng gulay. Pinilit talaga niyang lunukin ang gulay. Siguro panahon na para pag-aralan niyang mahalin ang gulay. Naasiwa naman siya dahil walang ginawa si Rafael kundi panoorin siyang kumain. Ano ba? Tigilan mo na nga yung kakatitig mo sa akin. Ngumiti ito. See, ang cute mo pala kapag kumakain ka ng gulay. Anitong may ngiti sa labi na lalong nagpagwapo rito. Para namang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga sa simpleng salitang iyon na alam niyang niloloko lamang siya. Paano siya naging cute halos hindi na madrawing ang mukha niya sa bawat kain niya ng gulay. Siya pa ba ang lolokohin nito? Pero pakiramdam pa rin niya ay namula ang pisngi niya. Aba, para siyang teenager na nasabihan ng crush niya na cute siya. Huwag mo nga akong pinaglalako, Mr. Montemayor. Salamat na lang sa niluto mo. Pwede ka nang umalis. Pagtataboy niya rito, ngumiti lamang ito. Alas 8 na ng umaga nagising si Margaret. Alas 10:30 na kasi siya nakatulog kagabi. Hindi siya dinalaw ng antok kaya nagbasa na lang siya ng libro. Mahilig siyang magbasa simula pa nung high school siya ay nanghihiram talaga siya ng mga libro sa mga kakilala niya. Napabangon siya bigla nang may maamoy siyang chorizo at sinangag na kanin. Nakita niya sa kusina si Rafael na nag-ayos ng mesa. Ano kayang ginagawa ng laking to sa kusina ko ng ganito kaaga? Para ipaglupot siya ng almusal? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya sa naisip. Tuluyan na yatang mahulog ang puso niya sa binata. Bakit ba kasi nito ginagawa yun? Good morning. Get up and let's have a breakfast.
Anyaya ni Rafael sa kanya na parang wala lang. Parang magkasama na talaga sila sa isang bubong. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong niya. Well, from now on, basta wala akong ibang ginagawa, sabay na tayong kakain. Para naman makakain ka na masarap. The more na masustansyang pagkain mo, the more mas healthy si baby. Kaya umupo ka na dyan, kumain na tayo. Mahabang saad nito habang nagbabalat ng prutas. May gatas na ring nakahanda sa baso. Iyong kilig na naramdaman niya kanina ay nawala. It's because of the baby lang pala. Masyado yatang naging assuming siya. Umupo na siya at kinuha ang baso na may gatas saka uminom. Dapat sana maghihilamos muna siya bago kakain, ngunit wag na lang dahil kahit wala na siyang mutas sa mata ay wala rin namang silbi. Hindi na magbabago ang tingin nito sa kanya. Nakailang subo na siya nang bigla nakaramdam ng kakaiba. Bigla siyang kinabahan. Lord, wag naman sana. Tahimik na dalangin niya. Binilisan niya ang pagkain at tinapos na agad kahit gusto pa niyang kumain. Done? Tanong ni Rafael. Usog na ako. Sagot niya at tumiretso na sa banyo. Dali-dali niyang tiningnan ang panloob niya habang nakaupo sa inidoro. Wala naman siyang nakitang dugo. Umihi siya pagkatapos ay nagpunas ng tissue paper, ngunit napadda siya sa nakita. May konting dugo ang tissue. Kumuha pa ulit siya ng tissue at nagpunas ulit ngunit wala ng dugo. Ano ang ibig sabihin niyon? Ang lakas ng kabog ng puso niya. Parang gusto niyang mahihisa na lamang posibilidad na hindi siya buntis. Pagkatapos maghugas ng kamay ay lumabas na siya ng banyo at diretsang kinuha ang cellphone sa ibabaw ng tokador. Si Rafael ay tahimik lamang na kumakaing mag-isa habang nanonood ng balita. Siya naman ay agad na nag-research kung may posibilidad ba na buntis ang isang babae kahit may menstruation. Hindi naman siya nahirapan dahil may nakita siyang mga mothers forum sa Google at binasa niya ang mga tanong doon at saka mga sagot. Maraming mga nakaranas ng spotting pero buntis naman. Binasa din niya about sa spotting but preggy mula sa mga expert. Medyo nakaramdam siya ng ginhawa ng posibleng buntis talaga siya. Naipikit niya ang kanyang mata sa kataimtim na idalangin na sana'y buntis nga siya. What's wrong? Tanong ni Rafael nang mapansin ang ginawa niya. Nothing. Sagot niya. Hindi na ito nagtanong pa. Ngunit maya-maya lang, pagkatapos itong kumain, ay lumapit ito sa kanya. How do you feel right now? Tanong nito. I'm fine. Sagot naman niya. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ng tanong nito. Kung para ba sa kanya or kung buntis na ba siya. That's good. Well, delayed ka na ba sa menstruation mo? Diretsang tanong nito. Yes, 2 days delayed na. Sagot naman niya. Well, I think you're pregnant. We need to buy pregnancy test to confirm. Sabi nitong may halong excitement ng boses. Okay, ako na lang bibili mamaya. Tapos bukas ng umaga na lang ako magte-test kasi mas madedetect daw kapag morning urine ang gagamitin. Mahabang wika niya. Sumang-ayon naman si Rafael. Hindi nagtagal ay nagpaalam naman si Rafael na babalik sa unit dahil aalis daw ito papuntang opisina. Himala at nagpaalam ito sa kanya. Medyo kinilig naman siya ng koonte. Maya-maya na siya lalabas para bumili ng pregnancy test. Medyo tinamad siyang lumabas ngayon. Parang gusto niyang humilata na lang. Gosh, buntis nga ba siya? Bigla siyang naging excited. Ngayon parang iba ang pakiramdam niya. Iyong pakiramdam na mula sa puso niya. Iyong pakiramdam na excited siyang maging ina. Alam niya na hindi dapat niya maramdaman ito dahil pagkatapos ang trabaho niya ay kailangan niyang tuparin ang napagkasunduan nila na iwan ng bata sa binata. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng lungkot. Napabuntong hininga na lang siya. Pinasok niya ang sitwasyong ito at dapat panindigan niya. Eksaktong 11:11 na ng tanghali ay napagdesisyonan niyang maligo na at tumungo sa mall para bumili ng pregnancy test. Doon na rin siya manananghalian. Namiss na niyang kumain sa McDonald's. Dali-dali siyang naligo at umalis agad pagkatapos. Nagpahatid siya ng taxi papuntang mall. Dumiretso agad siya sa sadya at binili ang pregnancy test. Pagkatapos mabayaran ay nag-ikot-ikot na muna sa department store para tumingin-tingin lang. Wala naman siyang plano mamili pero kung may mga patipuhan siya ay baka bibilihin niya. May nakita siyang magandang damit. Simple lang ito ngunit tingnan niya ang presyo ay napatulala siya. 2,000 lang naman iyon. Kahit pamilyonarya na siya ay hindi pa rin siya magsasayang ng pera para sa mga hindi naman niya kailangan talaga. Siguro saka na kung manganganak na yung 5 milyon niya.
I-invest na muna niya iyon saka siya magtatapon ng pera sa mga wants niya. Pwede naman kasi siyang bumili ng mura kung gusto talaga niya. Sa kanyang kakaikot ay may natipuhan siyang sapatos. Medyo may kamahalan pero gusto na talaga niya ito noon pa. Kaso may rule siyang dapat nasundin. Kailangan niya mag-isip ng 1 linggo kung kailangan ba talaga niya ang isang bagay bago niya ito bilihin. 1 week to decide. Kapag makapagdesisyon na siya ay babalikan niya ito at bibilihin. Nang mapagod sa kakaikot at magutom ay pumunta na siya sa McDonald's. Medyo marami pa rin customers na mga oras na yon kahit lampas tanghalian na. Mag-aalauna na kasi. Na makuha ang order ay mupo siya sa isang bakanting pandalawahang mesa sa gilid. Umorder siya ng chicken a la king with fries and drink plus solo chicken. Gusto pa sana niya mag-order ng burger, kaso baka mabusog siya sa kanin at manok. Tahimik siyang kumakain habang tumitingin sa paligid. Nahinto ang pagsubo niya nang madako ang tingin niya sa lalaking papalapit sa kinaroroonan niya. Si Rafael ito. May kasama itong babaeng nasa late 50s na ang edad, ngunit napaka-sopistikada ng aura nito. Medyo may hawig ito kay Rafael. Hindi kaya ina niya ito? Gusto sana niya magtago ngunit huli na ang lahat dahil nakita na siya ni Rafael na sa malas pa ay huminto ang babae sa doon mismo malapit sa mesa niya. Although may nakatabing salamin sa pagitan niya, ay kitang-kita niya si Rafael na minsan tinatapunan siya ng tingin habang nakikinig sa babaeng kasama nito. Parang may isa pa yata silang hinihintay. Hindi niya marinig ang usapan ng mga ito dahil sa laming nakaharang sa pagitan nila. Hey Margaret, anong ginagawa mo rito? Nabigla siya sa biglang lumapit na lalaki sa kanya at diretsyong upo sa upuan sa harap niya. Menard? Kumusta? Nakilala agad niya ang lalaki. Ito yung kaklase niya noong high school. Ito yung pinakamatalino sa klase nila. Lagi itong top 1 at hindi lang iyon. Ito rin ang isa sa mga crush niya noon. Sino ba namang babae ang hindi nangarap rito ay matalino na at gwapo pa. At ngayon mukhang umasenso na ito sa buhay. Magara ang pananamit at mukhang profesional. Nagkamustahan naman silang dalawa. Buti nakilala mo ko. Bago lang din kita napansin. Kumusta na kayong mga klase natin? Wala na akong balita sa iba. Anito habang inumpisahan ng kainin ang biniling burger nito. Ano kaya ang reaksyon ni Rafael sa nakitang kasama ni Margaret? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.